Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction ngayon itong post ng MDTV channel. Pahayag ito ni Congressman Toby Chanco tungkol sa pamamalakad ng Blue Ribbon Committee hearings sa pamumuno ni Senator Lacson. Okay. Sabi niya, ito ang pahayag ni Congressman Toby Chanco. Nakakapagtaka lang. Bakit biglang nahinto ang mga hearing sa Senado? Dati, every week. Last time, 2 times a week pa nga eh. During Senator Lacson chairmanship, pero mula nung lumabas pangalan ni Romualdez, hanggang ngayon, wala pang pitsa ang hearing. Anyari? So, pati si Senator Amy Marcos, ganyan din ang kanyang comment. In-interview siya ni Deo Macalma sa DZRH. Oh, ang pinsan mo si Romualdez, sabi nila kay Deo, ipapatawag na daw sa Blue Ribbon Committee sa next hearing. Wala. Sabi niya, tiklop na ang Senate hearing. Wala na daw. So yan, nagbatuhan ng patutsada si Senator Amy at Senator Lacson tungkol dyan. Nalilito na ako, sabi ni Senator Amy. Ano ba talaga? May hearing pa ba? Wala. Ay ang balita ko, wala nang hearing at magsasubmit na ng partial report ang committee chairman. Oh, sagot ni Senator Lacson, magbasa kayo kasi sa sa group chat for all senators. Nako, ang ginawa ni Senator Amy, umalis siya, as in. Dati, sa group chat of all senators, 24 ang members. Group chat, para doon lahat ilagay ang mga announcement for senators. 23 na lang, umalis si Senator Amy. Ayaw niya na. Ayaw na niya sa group chat. Kasi nga, parang lukuhan lang daw. May pinagtatakpan, nagbulag-bulagan, ganon. Ganon na rin ang statement ni Senator Miguel Zubiri, ang Blue Ribbon Chairman. May nabasa akong post na nagbulag-bulagan na daw, bulag pipi at bingi na daw ang Senado. Kaya dismayado siya sa Senate leadership. Sabi niya, handa siyang suportahan kung sino man ang next Senate President kung meron. Okay? So, ito nga, nakakapagtaka. Panahon ni Marcoleta, kung hindi man once a week, twice a week. Pag upo ni Lacson, meron pa, twice a week. Nabantayan ko yan. Sabi ko, okay to masigasig, Senator Lacson. Kaya lang, nung lumabas si Master Sergeant Orly Gutesa, napansin nyo, wala na eh. Tumahimik na. Yun lang, ang last announcement ng chairman, Senator Lacson, iimbitahan daw nila sa next hearing si ex-congressman Saldico at pati na rin si Congressman Romualdez, iimbitahan. Ang tanong, kailan? May napanood akong Facebook reel, isang DDS vlogger, si Jesus Duki. Sabi niya, Senator Lacson, October 18 na, mag-recess na ang Senado. Parang last day of session na yung October 18. Kailan ang next hearing? Bakit wala pa? Bakit wala pa? So, tignan natin itong mga comments. Tignan ko. Jack Gemina. Grabe si Tambaluslos, kala mo may anting-anting sinasanto ni Soto at Lacson. These are all opinion Walang pruebang may ito. Opinion lang ni Jack Gemina. Jonathan Pabon. Congressman Toby, gumagawa pa ng script si Soto at Lacson kung papaano pagtakpan yung amo nilang Tambaluslos. Ayan, kaya ng funding kanilang kandidatura.
Sabado, natakot nang sinabi ni Mike na may lalabas na kasama ni Gutesa. Oh, sana nga magkatotoo, ano? Kasi may mga kasama ni Gutesa, mga former Marines, na handa ring isang bulat ang kanilang nalalaman. Nako, ang bigat nun. At may nabasa akong post ni Senator Lacson na kung may mag-corroborate sa statement ni Gutesa, malakas daw na ebidensya. Ito ang inaabangan natin. Paglabas ng kapwa niya Marines. Kailan, paano natin maririnig yung testimonya nila kung may lalabas, kung wala nang hearing? Wala naman tayong maasahan sa ICI. Palabas lang yun, propaganda lang yun. Tama yung sabi ni Atty. Vic Rodriguez na cover up lang yun, pampapugi lang yung ICI investigation na binuo ng Pangulong Marcos. Kaya nga sabi ni Mayor Magalong sa kanyang pagsalita sa Senado kahapon, na may natumbok ako. Sabi, kaya nagpanik sila. So, may maaasahan pa. Ang tanging pag-asa na lang natin na may maparusahan dito sana sa Blue Ribbon Committee hearing. Sayang yung nasimulan ni Senator Marcoleta. Sayang itong kay Senator Lacson nung umpisa maganda pa. Kailang ngayon na nagsalita si Master Sergeant Gutesa, biglang naantala. Ano kaya? Tingnan ko lang kung may schedule na. Sara Vinida, sabi, alam na this, ready for cooking show. Ronnie Hernandez, tatanggalin na rin hearing na yan kasi nga ayaw nila mapangalanan ang mga salarin. Kailangan nila pigilan at hirap na nilang pagtakpan ang kawalang hiyaan nila. Okay, speaking of Saldico, daming bumabatikos sa kanya ngayon. Isa si Congressman Toby Chanco. Kasi sabi ng kapartido ni Saldico, Garbin Congressman Garbin, it's an act of sacrifice daw yung ginawa ni Saldico na pag-resign. Sabi naman ni Congressman Chanco na, what? Nagnakaw na nga siya ng pera, act of sacrifice pa? Grabe. Ang kanilang reasoning, wala na. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng livelihood assistance sa kanila, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Ako sa area ni Bae Makabulig, so mag-abono mi sa iyang tanom nga kape. So muna ni ang itsura sa kape ni Bae Makabulig nga isa pa kabulan tambok kaayo. So bago pa ni naabunuhan ka isa pa man siya kabulan. So pagatabunan para gyud nga musuyop gyud og abono ang kape. Kining tanom ni Bae Makabulig 1,800 ni siya sa pagkabulan apan upat na ang iyang sanga tanom ni Bae Makabulig. Og karon man sa pag-aabono maga-spray na pod. Karon maupod ni ang area ni Dato Landang. So 1,800 gyapon ang iyang tanom. So muna ni ang itsura sa kape ni Dato Makalandang kay mo ni siya ang unang tanom. Kapan ang iya ni Bae Makabulig, ulahin na to siya nga gitan.
Mga tagas na gyud oh. Mga dagko na pod. Taganay sanga sa duha ka bulan na nga tanom ni Dato Makalandang. Among tanom nga kape 14,550. So salamat kayo sa Ginoo sa nagsuporta sa among pagpanan.